Charlie? Charlie? Tapos na si Isa. Charlie, tapos na? Okay. Tapos na. Let's put your papers together. Si, walang name na, June. Si June tapos na. Si Joel tapos na. Si Edsel tapos na. Okay. Si Michael, nagsisika pa. Sige lang, Michael. You can do it. You can do it. Go, go. Trabaho ka na. Ipunit-punit na ba niyo? Okay, dito, pakipakita sa kanila yung iyong paper. Ano na yan? Nagkadikit-dikit. Okay? Charlie, ito, ano na yan sa pag-ibo? Sira. Sige mo. Magkasama ko. Tuloy mo. Sige. Ano na yan, Well? Nag-isip ka. May guess mo na? Kasi ang nagpapil. Teka naman yung kulay. Kumay na. Okay. This is a picture. Kanino ba ba? People. Sige, ano na yan sa iyo? Nabilib ka. Ang daskutan niya. Sa iyo. Maya. Mahal tayo. Yung pero, yung pink, napunta doon sa green. May pagkabilib. May parts ng green na nabilib sa pink. Tama? Sa'yo, Joel. Hindi naman dito. Hindi na kumpleto. Okay. This illustrates what happens when there is sex outside of marriage. Okay? Magkasira-sira talaga. This is what happens to a home when there is extramarital affair. Diba? When there is sex outside of marriage. When there is sex outside of marriage, kahit anong gawin mo, sabi mo, bulagan ko naman na. But a part of the partner remains with you and you remain with that partner. Okay? And that is why fidelity in marriage is very important. Because infidelity will destroy the beautiful design of God when it comes to sex. Okay? So kayo ba ang 10 ay nangangako na you are going to wear your chastity belt before you leave the house every day? Hindi naman. Okay. Ito yung picture eh. You know what we did this sa police? Alam niyo ba ng mga police, no? May mga pulis dito. Di ba? Ingat ka. May mga pulis ba dito? Hindi pa makauwi sa bahay na kaya. May mga pulis ba dito? Yan ang police na dito. Was one of our students. We teach sa regional training school. And so, when we did this with the police, some of them were crying because they did not realize na ganito ang effect, you know? Hindi ba sumusuko si Michael? At kung yung palit na namin kulay-kulay. Ito po talaga, Michael, okay, maybe one of them will remain intact, pero tignan nyo naman, nandoon pa rin eh, no? Kahit na pagsisikap ni Michael na pag-iwalayin. But the other one, this is the picture of what would happen to the other partner. Okay, huwag kayong naalis, nabalik pa tayo, meron pa. Okay, here is another effect of extramarital affair. Now, sa inyong 10, the instruction is this. I am giving you the option to get from the bag a piece of paper. Or, kung ayaw nyo, you can tell me, ayaw ko. Okay? So, I'm giving you the option. Bahala kayo kung magkuha kayo o hindi. I'm giving you that choice. But I'm going to pass the bag around. Kuha kayo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, sabihin nyo lang, pass ako. Hindi ako kukuha. Ayaw ko na kabrihin, ha? Ayaw kabrihin. Kung kuma na muna. Ayaw na. Hindi, sabi mo ayaw kuma. Okay lang. Kung kuma na, ayaw na naman. Ay, usan na.
Okay? Okay, kung gusto mo exchange sa inyo ang pwede. Kaya mo na kaprihin. Okay, lahat kayo ay may hawak na papel. Okay, sabay-sabay tayo. On the count of 3, open your paper. 1, 2, 3. Open. So here are the effects. This is what you get for extramarital affair. Pakibasa? Broken relationship. Broken relationship. That's it. Fungos that affects the genital system. Candida. Oh, Candida. Magkakaroon tayo nun. Okay, Joel? Loss of self-esteem. Loss of self-esteem. AIDS. AIDS. Ano yan? Hindi US AIDS. Acquired. Bakit mo alam? Okay. Ladies? Chlamydia is a form of venereal disease. Okay, Victor? No integrity. Joy dito? Syphilis. Ano? Pakilakasan mo? Syphilis. Ulit. Syphilis. Alam niyo kung anong syphilis? It's another form of venereal disease. Ruel? AIDS. Yung Sakit. Okay. Fleeting and hollow relationship. Fleeting and hollow relationships. Michael? Distorted view of marriage. Distorted view of marriage. These are the after effects of extramarital affair. Meaning having sex outside of marriage. Now, ganito ka-grabe. Palakpakan natin ang ating makikinig. Salamat. Thank you. None of them abstain. Sabi ko, may option kayo tumanggi eh. Si Kiko gusto mag-abstain, pinilit. Pero humigay din. Okay? Of course, in extramarital affair, huwag niyong sasabihin at huwag niyong dadahilanin na napilitan lang ako eh. Ano yan? Ano yung kasagaran na ano ng mga lalaki? Natuyo ako eh. Siya man ang lumapit. Pwede lumayo ka. Eh kung palay na ang lumalapit sa manok, bakit manok ka ba? Diba? Okay? The Bible says, God always provides a way of escape. What did Joseph do? Nang nagbubad-bad na si Mrs. Potiphar sa harap niya, ang ginawa niya? Tumakbo palapit o palayo? Oo, palayo. Nasagaran ng mga lalaki, pag may nakita na ng babae na bubad, tumatakbo palapit, hindi palayo. Okay? It has to be away from temptation. Ito po ay mga simple lamang na illustration of what happens when there is premarital extra marital. Kabalaan siya mo lagi yung kabalaan nga pasamento kapaninyo. Kaya pinaagi niya na doon na tayo matahimong mga kaliwat. O kung ano pagkakao sa akong relasyon naging video, atong ihatag sa Ginoo ang atong mga anak pagkabalaan po sa Ginoo. Pero kung nasa ko ninyo, doon tayo mga sayo, doon tayo mga salamat o nahimo, kanang sala doon na siya yung mga kagabutan. Iyon consequence, hangtod pa yun sa upat ka henerasyon. So kung ikaw karon nakabuhay nga ng mga sala, tag-awa ang iyong lolo o brain ay yung grandfather, ay yung amahan, yung grandfather, great-grandfather, great-great-grandfather, the fourth generation before that, kung doon na sila ingan ng mga sala. Kung doon na galing kinanang putlo na siya, pinagi sa cross ni Cristo, no? Let the cross of Christ cut that, and then the blood of Christ to wash that sin na di na ma-perpetuate sa mga anak o sa iyong mga apo. Kaya na lang pasayuron sa Ginoo o kaya na walon
Busa, it must stop sa imo. Now, kung karoon doon na sexual scenes outside marriage, don't God can forgive you. And resolve na hindi na natin buhato. Una, para sa pagaling ng peace of mind. Para sa malinaw sa inyong relasyon sa mga asawa. Para sa kaayuhan sa mga anak, na dili sila katagatan o silo, ikan sa Ginoo, pinagi sa mong sala. So, ginapon mo na ng sulat, yatas Ginoo ni mo ang pinabuhi o ni mo ang sexual life. Okay? Okay, dahil napaka-interesting ang ating topic at mukhang wala mas isa sa inyo na gusto umalis. Talaga ko meron ang hihingi dyan, ayaw kumain. Pastor said there will be merienda that will be served. So, maganda siguro pagsabayin yung merienda at saka yung patuloy natin discussion, no? So, yung pagsaserve ng merienda, pwede na itong ipasok yung merienda. Those who need toilet break, we can also do toilet break, but the rest, we can continue discussing this very important topic. If you have questions, kung wala mga questions, pwede mo tindog. Kung wala mo tindog, isulat ka na, basa mo. Kung meron po gusto mag-question, I have papers here in front. Siguro yung mga teachers natin, teachers can please distribute papers. Si Tin, And parents, sulat lang yung question. Kung meron kayong question. May questions na ako sa mga tinahin lang muna ha, sa pamilya, mga hapon. Okay, So, okay mas lang. pwede. Pwede. Pwede, tapos i-reserve. Okay. I-reserve na ito. Question pamilya na lang. Pwede. Mamaya natin po ay parenting yung natin tatanungin. So kung may tanong din kayo patungkol sa parenting, you can write them down. Alright, question. Posible ang inyong question dili sa ikong malingon. Ang question ng silingan. Sige nga, siguro. Sige, manistis na lata sa inyong silingan. Okay, sa imong gusto mo siguro. Pero ay lang, kung magkaakaran. Hatag lang na situation there, nandiyan tayo, tanaw na ito. What is appropriate steps para dinat sa problema? Question? Okay. May question. Kung wala mo may question. Kung saan man kung ang lalaki dito sa ayuda, hindi naman ayuda ba? Sa kama. Gusto kayo ba ito? Okay, we're talking about one thing that is very crucial and sacred, which is sex. This is God's way of procreation. But if ang lalaki hindi naging masaluto si Pedro, usap kayo mga vitamins, okay. Well, doon na tayo mga alternative, mga medications, doon na po yung mga exercises, doon na po yung mga pharmaceuticals na, yan doon na po psychological. Alright, tanaw na po sa psychological, si Mrs. yung paliwanag, why is it that doon ay dysfunction, sexual dysfunction sa lalaki, for example, provider? Okay. We will talk about dysfunctions in the sexual relationship of the husband and wife. Okay? But some are in the back, some are... Siguro 5 minutes, break tayo para makakain sila ng gusto. Kasi baka mamayanin nyo yung juice at mahigog ninyo ang pinapalay. Storya ba? Mahigigin naman pinuod. And hindi tama. Okay? One of them is this. And this has been a common problem between husbands and wives. Gusto ni Mister, ayaw ni Mrs. Now, Mrs., now, listen. The moment you said your I do to your husband, the Bible says you have abdicated your right to your body and gave it to your husband. Therefore, you surrender your right to your body for your husband.
So kung mag-hindi ka sa mister mo, kakasala ka sa Diyos o hindi? Hindi nga. Diba? Sabi ng Bible, you do not own your body anymore. It belongs to your spouse. Sabi ng mister mo. Hindi yan ha? Tulog na. Gabi na. Okay? Haligo ka muna. Are you sinning or not? A lot of women are doing that. But I am going to declare it now. It is not right for you to withhold something that rightfully belongs to your husband. Tama ba? It is he now has a right to your body. Therefore, kanya yan. Sabi niyo, mga kasi kaapoy. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, we are sex therapists at the same time. Pagkaapoy, alam niyo ang best relaxation? Have sex. It is the best way to relax your body. Why? You know when you have sex, the brain, the body, and your spirit and your soul are all working together. Okay? The brain produces an enzyme which is called endorphin when you have sex with your partner. And the endorphin is what we call the enzyme that is responsible for relaxation, for the feeling of well-being, for the feeling of wellness and happiness and joy. Okay. There is another side effect if you have good sex. When we moved to Davao 6 years ago, kasi nung nasa Manila pa kami, I had hysterectomy. I had total hysterectomy. Tinanggal lahat. Both of my parents died of cancer, so my doctor didn't want to take chances. Sabi niya, alisin na natin lahat ang posibleng tubuan ng cancer. So, wala na akong housing differential. Tinanggal na lahat. So, pag uwi namin dito sa Davao, I had to sign an OB-GYN. And I found one, a very good one, sa Davao. Okay? So, for the first time I met her, I went to her, she did all the tests that she needed to do to find out if my problema ba doon sa hysterectomy or whatever sakit dyan. On my way out, nagano siya naman, pwede magtanong. Sabi ko, sure, doktora. I was already standing at the door holding on to the door, nagtanongin lang siya. Ma'am, active pa ba si Sir? Sabi ko, what do you mean, doktora? Sabi niya, I mean sex. Active pa ba si Sir? Because she looked at my age. Doon sa about 50 already, no? So sabi ko, oo naman, doktora. Sabi niya, kaya pala. So pag sabi niya, kaya pala, sinarang ulit ang pinto. At bumalik ako sa table niya, umupo ako. Sabi ko, what do you mean, doktora? Sabi niya, I noticed your skin. Sabi niya, you know, we have findings now that a woman who has good sex has nice skin. And I said, whoa! Tapos sabi niya, doktora, totoo yan? Oo. Sabi ko, ano, papaki-explain sa akin, simple lang, ma'am. Simple lang, eto lang yun. Ang bulaklak na palaging nadidiligan, namumukad ka. Ang bulaklak na hindi nadidiligan, natutuyo at nalalanda. Assignment. Pagdating niyo sa bahay mamaya, tingnan niyo ang inyong mga mukha sa salamin. Pag may nakita kayong wrinkle, nalabitin niyo ang isa niyo, hoy, magtrabaho ka mamaya, may wrinkle na ako. Now, hindi ko nagtatawa na tayo, pero totoo po ito.
dyan, etc. sa skin. Ako sa ating mga partner sa sexual life ninyo. Maintain ninyo na. Ang ikagawa sa mga bata, kaya kung ikaw palaging associate sa mga bata o mga abot sa mga 10 years o siguro mga bata, doon na sila yung mga mag-idealist ka ng mga pabata po sa mga pagalingaw. Bisa siya pumalit. So, I'm not saying na ipag-sex ka sa bata, no, that is not the one. Basta, mga bata lang, because the kids, they have this pleasantness in their life, wala problema. So, psychologically, mabuha natin mo, kung ilang inalis nga sa ilang lawas. So, it's either kung sa sexual life ninyo, gamitin ninyo, or kung sa mga bata. Kaya may mga mga partners, yun. So, ako, di pa rin yun. Okay, mga husbands, I'm talking to you now. Prove it. Sulayin. Okay, thank you, Jude. Sulayin. If your wife had a good sex the night before, in the morning, masarap ang almusal niyo. Oh, maaga pa, maririnig yun ang kumakanta-kanta si Mrs. Habang nagluto ng inyong almusal. Okay. But if she did not have good sex the night before, or sabi niya dahil may hindi naman ako ng kape, patingnan ang kape mo, no? Okay? It enhances the relationship between husband and wife. Ang problema ba ko, reklamo si Mrs. Timplahan ang kape ko! Bawan, diyan na siya, Day, timplahin kong kape, Day. Iyon na si Day. Kung sa man, sir, sweat o very sweat. Okay, a lot of our counselees na nagkakaroon ng problema sa ganitong anak. I remember one who said, si Mrs. pag pinagtitimpla ni Sir ng coffee, hindi man siya. Okay? So si Inday, yung magtimpla ng kape ni Sir, either sweat or very sweat. Okay? Tapos, after a while, sige man, sakit ang tiyan ni Inday ba? Sabi nga ni Ma'am, ay nakulay. At doon sa doktor, check up ka, kumusta na. So pag uwi ni Inday, Ma'am, cancer ni. Ha? May cancer na? Ako kawawa naman si Inday, may cancer. After a few months na naman si Inday. Inday, sabi mo cancer, buntis ka pala ni Ay. Sabi ko nga sa'yo, Ma'am, cancer ni. Grabe. Cancer pala. Now, pwede kaliwasan yun. I'm talking to the wives now. Wives. The Bible says, and this is part of the consequence of what Eve has done. Okay? Sisihin niyo si Eva. Sabi ng Bible, your desire is unto your husband. Okay? That's part of the punishment sa babae. Your desire is unto your husband. Therefore, it is normal and it is natural for women to desire their husbands. Are you following me? Okay. But, ano ginagawa ng maraming ng babae? Pinatalikuran daw ang husband pag matutulog. Hindi naman siya tulugan siya para hindi na siya makalabit ni Mr. Kapatid, that is not God's design for marriage. God's design for marriage is that the wife is going to desire the husband. Therefore, sino dapat ang nag-i-initiate ng sex act? Is it the husband or the wife? Kadalasan palagi ang lalaki tapos tatakli yung babae. You see why our families are distorted now? You see why marriages are breaking? Because in the first place, basically hindi natin sinusunod. The desire, your desire, sabi sa babae, your desire is unto
simple. Kaya sa kultura ko magkakaroon ay hilas na hilas. Kunya, tingnan nga, kita ni Bagana. So, di natin gusto bansa ka kita na nigat-nigat pa. Kaya kita ka una-una. Ika, kung sa iba, yung asawa mo Pag bibigyan na mo, kaya ka mong duha, kasi okay, reflect mo ba kita. Isa ay ka naman, initiate or woman initiate or you will initiate together. Okay. Now, another thing. Your desire is unto your husband. Okay? So you had sex and you were satisfied. Napasalamat ka ba? Another one na naman. Nawawa naman na kami mga babae. Lagi kami natatamaan, no? Pag nasalamat ka, pasalamat ka naman. Di ba? Dahil salamat lamig ay kape. Kapira niya ay salamat niya. Kakasal pa pas kape. Salamatan pa lang. This is part of affirming your husband. Now, when you express that you desire your husband, that's a form of affirmation. Therefore, hindi siya mamintaglanin. Kaya ikaw mismo, yan na lang hinahanap ng lalaki. Yung mga lalaki na pumupunta sa mga GRO, are they really in love with the GROs? No, they are just looking for affirmation. So, dapat sa atin na lang ng mga asawa ng galing ang affirmation, darling, I desire you. Kaya, ang mga lalaki po, kung magpasalamat mo sa inyong asawa, ma-feel sa inyong asawa na siya secure siya sa inyong pagmamahal. So, dili ito, pagkakuha sa inyong mga making plan na yun, tulog ako. A lot of women, sabi nila, nawawalan sila ng gana sa kanilang sex life because hindi sila nakakaabot. Hindi sila nakakaorgasan. Okay? Sila laki, pagka tapos na, then tungkog na. Okay? So si babae, maiiwan siya ng Now, mga lalaki, nagmakina na di gasolina, pag-Swiss sa restaurant, handa na yun. Ako ba inisip yung makina? Nailito ko na, ayhan mo rakada. Kamu mo na, may muna. Kung parang dungan, nabisi kong ganit ang gasolina, dungan. Now, ladies, wives, it is not the responsibility of your husband. It's not only your husband that will make you reach orgasm. It is primarily your own responsibility. Okay. Your primary sex organ is not down there. It's up here. So, kung ang iyong buong pagkatao binibigay mo sa inyong sex relationship ng inyong husband, hindi pwedeng hindi ka makaabot sa orgasm. Kasagaran, kaya hindi makaabot ng orgasm, sige na sincere. Hala, ano na? Sita, nabayaran ba ang kliyente? Nagputo ng kuryente. Nagputulan ng kuryente, sister. Okay? Doon mo ikaw sili at Gus Jensen. Kuwala sa mga gusto, may problema na patay kapit ko huwagan mo sa asawa, kanigurin na nito sa kinabawa ng iyang asawa. Tuloy mo na, tuloy na anak, dili din makaabot ang misis niya. Huwag makatapos si Maya. Ikaw ba naman makatapos si Maya doon? Okay, napapos pa na ako, abot na ako, riyahan din nakapos na ako. Doon na. Kung ang tunin mo, ating mga kamundo yung duha, tapos na ako, di man yung gusto dali, pugong. Ikaw sige, ay, ako, kumalaman ang sesyon. Ikaw, balik sa sunod na sesyon, katapluhan, katapos ay pagpugong. Para yung masama satisfied, hindi nakabulagan. Huwag man bumalik. Hindi ka nagbulag, ganito sila. But for those of you who have the problem, no, yung sa English pa yung tinatawag natin premature ejaculation, okay, please come and see us sa Davao. There is a way na therapeutic that can be done. Hindi po ninyo kailangan magdusa the rest of your life. You can continue enjoying your sex life, or kung ang babae is so difficult
for you to reach orgasm. But like what I said, if your mind is involved in the lovemaking, you will be able to reach orgasm. Kasi kaya hindi ka mo reach your orgasm because your mind is not there. You're just allowing your husband to use your body. No! Akala niyo ba nasa-satisfy ang husband nyo na gano'n? Sige, bilis! Tapos na! Sige, tulog na! Hindi pwede yun! Hindi pwede yun! Like what I said, the sex act is soul, body, and spirit. It's the total being. Okay? Kaya sa mga lalaki ko, doon ang lalaki ka, di na kalumay. Di na musulong, di na makaramdaman. Alright. Kung doon ako yung diabetes, usa na sa mga factors. Physiological factor. Heart problem. Ako man, doon ay guilt, kaya natagamit ako mga babae, basig, urika paglahanan. So, di niya ako nga ang young disease, makakuha po doon mga venereal disease. So, ang guilt feeling niya, mo kuyo mo sa kanyang mga niya o parabidyo. O niya, ano ba po, kanadon na sila ito na problema na hindi na may bawa ito sa psychological, emotional problem. So, kung kanang physiological problem lang, doon na may mga medicines na temporarily, para makabarong si Pedro, gamit itong sili. 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 Sili na buyo? Para sa lalaki ha, kanang sili kita na may labuyo kita. Ayaw na kung green. Ayaw may sili, ayaw sa green. Red. Kanang red kita. Doon ko na ninyo upang sa punta, iikuha na mo sa pagkakon, kung pwede itingan, itingan. Upang sa punto, upang sa kabigay. Pero kung doon na tayo poster, may nagawa na tayo. Grabe ka nag-init nila. Dahil kini magtuto na siya yung kagaling mo yung sustansya na muli Diyos sa iyong arteries o sa iyong hapuan. Nag-passage na siya po. Okay, so nakumat ko, mawagan ko nakakawala sa iyong hapuan ng arteries. Major artery na muli nga kinatawag. So isa sa mga solusyon na siya. But then there are others. Kung gusto mo makuha, just come to us and we'll help you in this area. Katatapos ng ko na, 2 weeks ago, nagturo kami yan sa Puntland, sa division. May nagtanong, Sir, asa ibahid ang sili? Pili ibahid pa! Inumin ni Mr. ba? Kainin ni Mr. Opo ibahid mo, huwag na! Inahala daw siya na yung luya, ituturo na sa lagay sa layuman. Nagtumamili yan. Ipainom mo kay Sir. Okay. Some of them, they put olive oil para hindi halang tayo. No? Kasi halang mo yung siling na tuyo, no? And you have to cut it, you have to chop it, and swallow it. Lagyan ng olive oil so that diretso. So hindi ko na ma-paste yung halang tayo. Okay. Yung one ay kung may erectile dysfunction. And kung functional naman, si Pedro, huwag ka nang gumamit, no? Kasi baka araw gabi, hindi ka na makapasok sa trabaho. Okay? Yun lang may erectile dysfunction. Okay? Alright. Okay, so another question. To answer the question there, who should be the leader in your marriage? Who should be the leader in your marriage? Now, of course, ang ginawa ang leader sa atin na siya na in-institute sa marriage. Serious na siya. Now, dahil ang ginawa ko ay nag-institute na ang leader siya, hindi pwede nga pahawa ka siya. Now, the husband is a manager for the things in the whole family affair until sa future. Okay? For example, kung ikaw ang lalaki, para ma-secure ang future sa iyong pamilya, kinahanglan o usa sa mga estimate mo, pagkabot mo 55 o 60 anyos, depende sa mong pagpili, ang imuhang kamangurang anak nakatapos na ng eskwela. So, kung ikaw ka mag-30 anyos ka, binyang mga yaw ang pakay anak, for example, no?
O ihakag hangtod 55 years, that is 25. So, ang imuhang anak nga kamaguran, tapos na sa college, pagkabuti mo 55. That's part of the planning sa lalaki. No? Now, kung di masawag, more or less, wala yung anak-anak. No? Kung atong tanawon sa family planning situations. Okay, of course, bawat pamilya ay yung values. Ang uban na yung mas maayong magkagatagan natin, ang nagkatapat sa atong pagkuba, okay lang ito. Kaya uban na po, na eskwelahon na po mga anak, so doon na po mo yan ang plano. What I mean is, sa mga general plano, ang management na ang lalaki sa future. Kung hindi makakahulugan ng babae na may kakapat mo siya. But then in the details sa home management, sa detalya at detalye, ang babae. So doon na tayo yung roles, no? The rights. Ayaw mo pag-assert sa inyo ng rights. Lalaki ko, kailangan ako masunod. Hindi mo na. Ikaw ay babae ka, ikaw mo sumikap sa ako. Hindi mo na. Pero kaway mo kung rights na inyong i-assert. Ang role niyo. So, ang role ninyo, inyong ipahilot ang pinaris pagkikugma o pag-respeto. Igugma ko ninyo, respetuhan ninyo ang spouse. Kunya na yun, ang imuhang role ng lalaki, ikaw ang ito pamangitaruhin. Ang babae, ang role sa babae, ako at babae, siya mo iman sa panimalay. Now, ang problema ko na ito ay kasagara sa mga babae na may ayaw na yung diskarte. Muna din itong idagkaroon. Usap ang babae, mga sila, may mga domestic helper. Natawa ba yan? Kaya kung domestic helper ang musa o nag-abroad ang musa, una na halika gawas naman sa karin muso. Okay lang ito kung madali ng pamilya. Pero kung di madali ang pamilya nito, result kayo. Na kung ang babae mo ang ulod, kaya hindi ka para sa inanglan ng pamilya, mas grabe hinoon. Kaya kung mabilin ka ng babae o mga anak din mahimong problema. Kaya nga naman, ang inahan mo ay gusto yun nga mo ng tinir sa balay. Now, si Mrs. mo, kuhan siya, iyan i-describe sa inyo kung sa importante nga role sa babae may tungkol sa attachment sa inahan mo sa bata. Okay, so, Aaron natin example niya. Okay, it's a leadership. Remember that marriage is a partnership. It's not sole proprietorship. It's a partnership. Both of you are leaders. Okay? Both of you are leading the family. Tingnan ninyo kung saan magaling ang isa't isa. So for example, may mga families na mas magaling ang lalaki when in terms of handling finances. May mga times na ang babae, sa ating mag-asawa, I can handle finances better than him. Okay, native man itong background niya, mahilig sila sa one-day millionaire. Alam mo yun, pag nakuha ang pera, galit kay Ninoy. O ayaw na si Ninoy nasa bulsa niya. Kaya kailangan gastusin lahat. Okay, so I am the one managing the finances because I am more gifted in that. Now, our eldest daughter, iwan sa papa, galit din kay Ninoy. So now, the husband is the one managing the finances. So my second came to me and said, Mom, is it okay? Because Grace told me I would be the one to hold the finances. I said, by all means. Kaya sa panagtuman ng mga apo ko, mas kaya na lang ang aking manutog na lalaki ang mag-handle ng finances. Kaya ang aking anak, nasadora. Ayaw niya si Ninoy sa tata, ayaw niya si Ninoy sa busan. Ipag-ano niya sa mall at sa ano. And a lot of times, she is not a wise buyer. Yung pasalang makabili, hindi na nilinisip my son-in-law is a better planner in terms of finances. For example, sa shoes. Okay? Ayaw na ng cheap na shoes kasi after 2 months, you will have to buy a new one kasi nadawat na. So sabi niya, mas kaya na bili ka ng 3,000 which is going to last for a good year. Whereas, kung bibili ka ng 300 na every 2 months, bibili ka, ganun pa rin. Diba? And a lot of times it's more expensive. So, I said,
planning. Okay? My daughter is very good at that. So she handles that. So you will have to agree. Mag-agree kayong mag-asawa who is good at what. And kung sino yung magaling dun sa area na yun, siya yung leader doon. Okay? Yung sabi sa Bible, submit to one another. So in terms of finances, he will have, every now and then, he will refer to me and say, oh, may pera pa ba tayo for this? Right? Does it mean under ko siya? Hindi naman under siya. Kundi, he subjects himself, he submits himself to me in the area of finances because I'm better in finances. But in terms of, ililibig naman natin siguro ito o hindi? Sige, mag-decide ka si Frank. Yes, Ano yun? Ipag sa commercial o ano mag-decide yan eh. Anyway, ako sa mga reason na ang atong training sa Kataypan. So, kung sa Kataypatan, wala lagi matutusan ng mga ginikanan kung saan magpupukwarta. Pag-abos kami niyo o hindi kita makabaon. So, muna yung akong buwan na mataas sa mga ginikanan. Pero sila, ay sa Manila, sila dito po, dito naman sila. So, ang ilang financial management, ayaw na sila mo. So, kung ako kaputong kwarta, giyon ka, galit, sino? Galit ako sa pera. Galit ako sa pera. Pero, sa kanya, kung pera ang galit sa kanya. So, pwede siya na kumagay. Kung kupot ko siya kwarta, dili siya po kumagana. Now, tamo nga ako, doon ako yung mga anak ko, train them how to manage money, how to handle money. Kaya part pa na sa training nila, kapag sila mag-init na, kaya nila mag-balanse sa ilang mga financial yung mga sitwasyon. So, dili ang lugar ka, kung ang babae, kuhaan siya, babae mo siya sa inyong kapot, not necessary ka na, kung kultura na ito, mga babae mo kapot sa kwarta. Pero kung ang babae dili makasahan sa kwarta, kahit kulang sakot siya, kaya ba ano laki? Yung kultura na. Kundi mas maayo ito ba? Ang management sa both ng mga spouse para sa kwarta, kinahanglan buha. Kaya kung usara, basta yung makabuot siya, yun nilatira lang yung desisyon, dili mo kung tayo, o ay mas gobyerno nila. Kung ang mayor lang decide unilaterally, wala na doon ang konseho, dili may pagtatalaga sa lungsod. So, mugihan mo na sa pamilya. Kung nato'y yun natin mo sumuhat sa inyong pagkuha ng desisyon. Okay, yung teachers questions, if there are questions, then please bring them to the front now para ma-sort out namin kung ano yung sasagutin at ano yung hindi. Okay. The area of finances, at kasagaran mo, a lot of those who come to us for counseling, financial ang kanilang problema. Okay. Our principle is this. Ang pera, madaling kitain. Pero yung sakit ng ating damdamin ay mahirap gamutin. So let's not fight over money. Okay? That's what we agree on. Doon ay sa counseling na mo na ang ilang problema, magpakasal siya. Tapos, ang iyahang nopya, iyahang ipapatanan kung ahat ng kwarta na siya, siman pa siya. Pagkapon din ay ipangayuan pa siya ang kwarta na pambayan dito sa mga pagkukuhan, pag-andam sa kasal. Iyang ipadala na tanan ng kwarta na ako, na mga hiningan ni Mali. Ang kuwate, katong iyahang mga sa unon, sige na niya kuhaan, gasto sa kwarta lang ng right. Ang tuot ng lalaki, yung kwarta yung ipadala, sobra-sobra pa, kaya si gasto silang kasal. Kanya question ani, ipakasalan ba ito babae o wala? Kung kamotong lalaki, pakasalan ba yung babae nga nagwala si itong ipadala kwarta o di yung pakasalan? Ha? Depende. Mamahalin mo, di ba nila, okay? Pero ang naitag mo at uwan yung pakasalan yung babae. Kaya ito niya na, kung di na ako siya kasaligan, nga di pamiminyo, labi na ako maminyo na rin, mautot ko kayo. So, nagpasok ka ba eh? So, nagbalik siya sa iyang trabaho pagkasiman,
Ngayon, kwarta ka ron, yan lang hindi ko para siya kutulingon. Nagkita siya lang babae ngayon mga kasaligan. So, nasayang, no? Pero sa akong pagkakaroon, okay na itong ikibuhan. Nga, sa wakos na maminyo, nag-decidir siya, hindi na siya magpakasal. Kaya disirante siya mag-uman na ito. Okay, so, bukas ako, ang babae di kasaligan sa watan. Another source of problem with Vanessa and I is yung spiritual leadership. Pinsay mag-lead sa family spiritually. Okay. Again, it depends who is the more mature one. Okay. Kung okay, like, minyo mo, mas nauna kang naging Christian ang husband mo bago pa lang. How do you expect him to be the spiritual leader of the family? So, what they can do is talk about it. Okay, so ikaw na husband, you will be the one na tawag sa mga anak. Halina kayong mga anak, family devotion na tayo. It's possible that the wife can lead because hindi ko nga ng husband. Until such time, but the husband needs to be empowered that it is his decision to bring the family together and lead them spiritually. It is the husband's role to say, mga anak, gising na kasi magsimba tayo. Okay? So there is the leadership there. Possibly the husband not able to be Sunday school, the wife is teaching Sunday school, that's fine. It doesn't mean that the husband is not the leader in the family. Okay? So depende nga kung sino yung mas labaw in what specific area we're talking about. Okay? Kung mas magaling maglaba si Esther, ayaw na si Esther maglaba. Okay? Kung mas magaling na mamalantsa, sige, mamalantsa. Whatever is where you're comfortable with, may mga gano'n no? Ayaw nila maglaba. Pero gusto nila mamalantsa. Okay, now, isa sa mga problema natin sa leadership, actually sa ako, ito na quality leadership, is called management. Kung ang babae mas nakonsweldo sa lalaki, so kung nakonsweldo sa lalaki, as a babae, kasi sa lalaki, tendency na siya ang overrule sa animalay. So, masahingan na namin, ito na may role reversal. Kung ang role reversal na ang babae nasa babaw, tandaan ka magpunta sila lumalap, malesen ang blessing sa Ginoo sa inyong panimalay. Kaya ang utara mo, di man pantay, no? Nahanggang ka ang lalaki, mutindog nga siya ang over-manager. Siya ang babaw manager sa balay. Bisang gawin ang sweldo. Kaya ang factor karon doon sa kuan, sa pag-assert sa right mo sa panimalay, katulad ng pera. So, may money you can bring more money as the same. So, kung igala gani, okay lang kung lalaki. Now, I'm saying na I am masupista. But this is just from the scriptural point of view. Nga ang lalaki ay pangasiwa yun sa management ng pamilya. Alalay ang pagkahit, help meet mo na. Yun sa Bible, ang babae. Now, doesn't mean nga help meet siya, under siya, o subjugated siya, no? Kung magkailahan mo one man sila, so magkagtimbayan pa sila. So, kung alangan kung ikaw ang lalaki, kung sa imong kita sa imong hamuan, misis, pwede ka mo din. Kaya ikaw, magkakuhan mo paagi, mataas ang imong sweldo. No? Now, you are not going to work only hard and honest, but you have to work smart and faithful. Kaya kung ka mga kategory sa communicating advice, but then you don't have to stop there or work smart and faithful. Buti pa sa mo, kapag ikaw trabahante ka ron, dinhi sa kumpanya, sa trabaho ka tayo, ayaw lang kulong din sa trabaho tayo. Toti ang tagal ng mga hutong sa posisyon dihan sa kumpanya, toti na sila. Hangtod sa pag-abo sa panahon, 10 years, 15 years, mapuha na di mo tanan, utupod ka yung magagulingan ng kumpanya, kung ikaw na yung pasweldo, muna yung work smart. Do you work hard? Work hard na. Do a little more on top of that. Work smart. Learn to be an entrepreneur. Kung pwede pa mag-negosyo, kuhaan ng sistema sila ng negosyo,
tukod ko imong pagkaguling kumpanya para instead na ikaw itong sweldohan, ikaw na ito yung sweldo. Okay? In spending time together also, that is another important topic. We need to spend time together, no? Like what I said, mamaya matalakay din natin ito sa parenting. Ang family ay hindi dapat, marriage ay hindi dapat child-centered, you know? We did this exercise one time sa isang seminar na ginawa namin. We asked them to draw a picture of their families. And a lot of them put the child in the middle. So hawak nilang mag-asawa ang bata at nasa gitna ang bata. That is not the right representation of a good marriage. A good marriage is husband and wife together and the children together. Okay? At child-centered ang marriage, nagkakaroon tayo ng problema because the husband feels he's left out. Because a child, mother man yan. That is a mother's role to take care of the child. So the husband feels left out. Karamihan ng mga lalaki na nagkakaroon ng extracurricular activities is because the wife is so preoccupied with the child such that nawalan na ng time for the husband. Now, wives, always remember this. Ang pangatay ng anak, hindi yung anak mo, hindi yung asawa mo. You are not only mothering your own child, you're also mothering your husband. Now, a lot of husbands marry their wives because they see their mother in the woman. So, hindi ito. It's either, either. Kung maganda yung picture ng yung image ng mother sa lalaki, makita siya, babae niya, pareho sa kanyang mama. Okay? Kung hindi naman maganda yung image ng kanyang mama sa kanya, makita siya opposite ng kanyang mama. Okay? But nevertheless, the mothering part will always be there. Okay? Now, another problem sa leadership o sa management sa mga panimalay is kung ako gapuyo sa inyong mga in-laws or sa inyong mga ninyo lahat, pero na sa ilaw, sa gumala, sa panimalay, sa inyong mga pagbihan. Kung sa may mga komplikasyon na may kakumanin, ang imuhang bana, kung bana man ang buwan, gani mo bana, sa inyong panimalay, malis din siya kung diskarte. So, ang iyang role as a husband leader o husband manager, dili niya kayo ma-express na 100%, so di siya ma-develop as a father, so as a husband, kaya doon naman ay paminahon diha sa ibabaw. Or the same thing, ang ikaw babae, nakakastudyar sa imuhang ugangan, parang inahan o amahan sa imuhang pana. So, ang leadership, ang management ninyo, di ninyo ma-express o maayon. Ano man? Na may mas authority pa kaysa ninyo. So, dili mo ka-desider o gusto. Ang problema na, in the long run, kamo mismo, di na mo maka-manage o makapuot sa inyong mga anak. Why? You become the common enemies or enemy of your mother-in-law, of your father, or your mother, and then of your child. Ano man common enemy mo? Kaya ang lolo-lola, pag hindi mga apo, magkasinalo na sila. Ikaw, manong ka anak o manugang, ikaw, nasit aside na ka. I hope kung wala yung nga situation din kaya leadership or management in the home is crucial na siya paglampo sa inyong pagtulingong pamilya na ibog na pinupag sa inyo. Kung doon ay mga authority, hindi sa ibabaw ninyo, di ulam mo ang inyong pag-manage o pag-lead ninyo sa inyong pagkanay. Right? So, ang solusyon, isa may solusyon. Try as much as possible magkamo hiwalay diha sa puder o sa panimalay sa inyong pagkakanan o sa inyong pamilya. Para mo lang. Okay, we have 30 minutes before lunch. Any other questions from the floor? Otherwise, we will do another activity. Alright.
crucial in leadership is spiritual leadership. Nabanggit na ni Mrs. Ganihanan, the man should be the spiritual leader sa pamilya. Simply, ikaw at spiritual father sa imong mga biological children. What I mean is, katulad sa ako, ang ako mga anak, pinawat sa Ginoo, pinagis akong pag-witness kanila. So, 4 years old pa sila, 5 years old, pinawat sa Ginoo. So, muna akong goal nga, ako biological father sa akong mga anak, ako po nila ang spiritual father. So, muna ginawang yung kaya ko ito. The spiritual leadership must be ihapon mo. Kaya nga naman, kita mga lalaki, atong imodelo ang Diyos. Kung wala itong imodelo ang Diyos sa atong mga anak, ang anak nato layo tayo sa Ginoo. Katulad sa ako, ang akong amahan, absentee father ko, ang mamahan, patay naman yung siya. Kung akong beses malay, 15-30 ang sweldo. Kaya iyahang trabaho, as gobyerno naman, 100 kilometers gikan sa amuang balay. So, huli na siya, 15 o 30. So, absentee siya. So, dihan na more na ko, dahil mo kong Kristohano, doon kay imodelo sa akong amahan nga absentee siya, muna ipagmodelo sa Diyos, sa akong pinag sa akong amahan. Doon ay panahon nga din ako ma-feel na Ginoo doon sa ako. Murag ang Ginoo ba absent, kaya mo na yung modelo sa akong amahan. But, huwag ko maikon ka ang Ginoo layo. Nakakagin niya dahil sa akong suot ay ginawa ng ako siya. But then, psychologically, ako ma-feel nga, my God is distant. Or hindi siya apparent. Or hindi siya discernible ba. Kaya nga naman, psychologically, ako amahan yung modelo. So, kita mga amahan, ang part sa atong leadership is to model God. Ang kinahanglan na kita, suunta sa atong mga anak, lalaki ng babae, karoon ang mga anak, masuot po sila sa Diyos. Okay? So, more questions? Wala na? We're going to do activity now. This is going to be our last activity for the morning. Ang purpose natin na nagpunta kami dito is not to entertain you. Kung matawa kayo ng tawa, ewan ko bakit kayo tawa ng tawa. Tawa kayo ng tawa, entertain kayo. But that's not our primary purpose for coming here. Ang isa sa mga reasons at advocacy namin ni Pastor Ed sa aming counseling ministry at sa aming teaching ministry is for you to grow. Ang gusto namin ang bawat mag-asawa, bawat magtiyayan, will grow, especially in their relationship, not only with each other, but also with the Lord. So at this point, siguro yung wala dito yung partner, just find somebody whom you can discuss this with. Pero kung nandito ang inyong asawa, pag-usapan ninyong mag-asawa. Ang pag-usapan ninyo is, what is it that is going to help you both grow in your marriage? Ano yung mga pwede ninyo gawin? Ano yung gusto ninyo? This is the time for you to talk to each other and let the other person know. Kasi alam nyo, ang daming mag-asawa pagdating doon sa counseling room at saka pa sila nagkakaintindihan ng ayun pala, hindi ko alam na yun pala yung ibig mong sabihin. Okay? So, can we do that? Spend the next few minutes. Pag-usapan ninyo yung dalawa. What is it that's going to make your marriage grow? What is it that's going to make each other grow? Remember now that when the wife grows, the husband also grows. And when the husband grows, the wife also grows. Okay? So let's take the next few minutes to do that, please. Okay. You can categorize this into the following. Una, spiritually, what is it that what is it that makes me grow spiritually? What is it? Or will make you grow spiritually? Kunya, emotionally. Kunya, financially. Kunya, siguro, sexually. Kasi kung please, categories. Spiritually, emotionally, physically, and then financially, and then sexually. 5. So, ingat ang mga categories.
Okay, if your spouse is not here, just find somebody that you can discuss these things with.